through thick and thin with great love. I can attest to that. I can attest to that. I have seen that quite often. And I'm very, how would you say, as a single person, quite envious. And I'm glad that they are wonderful examples of what it's like. So you're like the Kathniel of the 80s. Yes. Oh no, 90s na lang. No, Kathniel of the 90s. Here she is, feeling Kathniel Bao, our very good friend, Mrs. Corina Sanchez Rojas. Hindi ko naman alam na keynote speaker pala ako. Hindi naman si Arnold Vigafria, masyado ako na-tense. But I'm very happy that I came over. I wasn't supposed to, by the way. I didn't want it to look orchestrated. Kasi pag pumunta ako dito, baka sabihin nila ako nag-organize sa inyo. But I know that this was impromptu. I know for a fact that there are so many more who wanted to join today. It's just that we didn't have enough time. But you know how I feel about everybody who's here today. At one point or another, we've had friendships. At one point or another, you've made your contribution to the campaign. The MTV that we shot, the politicians have gone liberal, to all of those who have given their own efforts, especially those who came into the video of Bakit si Mar Karil. I'm so heartened by what you said. Alam niya, she knows more about my husband than I do. Nahihiya ako, alam na lahat ng bills that my husband passed into law. And I am very, very surprised that Kathniel, as young as they are, can be so passionate. I didn't know that. I thought that you were just going through the motions. And you developed a conscience in the process. But I'm very, very happy that you're all here to support Mar Rojas. I'm here not only to say thank you, but also to tell you why Mar, again, and why we will win. I think you want to know why we will win. So, tatagalugin ko po para mas diretso po sa puso. Ano po? Matagal po itong aming biyaheng ito ni Mar. Nagsimula pa noong 2010. Masakit ang nangyari sa amin noong 2010. Kaya noong inendorso ni Pangulong Aquino si Mar ulit, tinanong niya ako sa huli naming bakasyon. Sabi niya sa akin, "Honey, sabihin mo nga sa akin ulit bakit natin ito gagawin ulit." Alam niyo, si Mar, alam naman niya kung bakit. Pero gusto lang siguro lang marinig mula sa asawa niya, bakit ba iuumpog na naman niya ang ulo niya rito? Pwede namang maganda na ang buhay niya. Hindi ba? Hindi na nga niya kailangan magtrabaho. Ako rin, hindi na siguro ako magugutom. Bakit ba kailangan natin gawin ito? Sabi niya. Sabi ko, sige. Sa totoo lang, iyo naman itong biyaheng ito ay iyo, hindi ito akin. Pero dahil mahal kita, ha? Wala nang iba, ay tatabihan kita kahit saan ka magpunta. Kung naman, Celeste, no choice. For better or for worser. O diba? For better or for worser tayo. Pero sasabihin ko sa inyo kung bakit kahit ako, kahit walang nanonood, iboboto ko si Mar Rojas. Ang sabi ko sa kanya habang naglalakad kami sa abroad, malamig ang hangin, pwede namang hindi na kami umuwi. Pero sabi ko sa kanya, bakit ka nga ba kailangan tumakbo? Number one, marami ang naniniwala sa'yo. Mula pa ng 2010, mula pa ng 2004, 20 million votes as Mr. Palengke. Marami ang naniniwala sa'yo. Noong 2010, 14 million votes para maging vice-presidente. Meron pa tayong protesta na inihain. Ano ang ibig sabihin noon? Solid ang boto ni Mar Rojas. Solid ang mga naniniwala sa kanya. How can you let them down? Gusto nila lumaban ka, kaya kailangan mong subukan. Pangalawa, you are being called into action by your president. Ito ay isang nakaupong Pangulo na naniniwala na ikaw lang ang makakapagpatuloy ng lahat ng mga magandang nasimulan. How can you say no to your president? How can you say no to your party who believe that you can carry the torch
and you are winnable. Sino pa kung hindi ikaw? Alam po ninyo, maraming tao may magandang intensyon, maraming tao matalino at magaling, iilan lang ang napipili para lumaban dahil mayroon kang sapat na lakas, sapat na karunungan, sapat na magandang motibo para dalhin mo yan sa finish line. Ikaw yun. Kaya naniniwala sa iyo ang iyong Pangulo, kaya naniniwala sa iyo ang iyong partido, at naniniwala sa iyo ang milyon-milyong tao. Paano ka hihindi? Pangatlo, alam mo ang gagawin mo. You have a roadmap. You have a roadmap to what needs to be done for this country. After 25 years of experience, of accomplishments, of making mistakes and learning from them, you have a roadmap to where we want to go. And not everybody is strong enough to resist the temptation of corruption. You are strong enough to resist that because you were born strong. You were born with means, with a good education. Given all of that, how can you not even try? It would be a big sin of omission not to try. Anong sasabihin mo kako kay San Pedro? Kapag binuksan na niya ang pearly gates, pagpasok mo doon, oh, binigay ko na sa iyo ang lahat ng instrumento, hindi mo ginamit. Alam po ninyo, sabi nga nila, it's not the destination, it's the journey. But in this case, we want the destination. So we put out the best person for the job. Panghuli na sinabi ko sa kanya, at alam mo ang pinaka-importante sa lahat, na ito parati ko itong sinasabi kay Mar, kapag medyo ninenervyos siya, kapag medyo nag-aalinlangan siya, bago magdebate, ito ang binubulong ko sa kanya. Honey, remember, you are the best brand. You are the best guy for the job. You have to know and believe that. At alam niya na ang sinasabi ko ay tama. Lahat naman tayo siguro may magandang motibo, pero nakanino ang lahat ng kalidad na magdadala sa akin doon. Ito na ngayon ang sinasabi ko sa lahat ng mga tao. Bakit nga ba tayong mananalo? Naniniwala po kami at malakas ang loob namin. Bakit? 5 bagay po yan. Mahilig po ako sa enumeration. Para meron pong limit kasi po baka dumire-diretso po ako ng pagdadaldal. Number 1, napakaganda po ng ating nasimulan na. Alam po ninyo, marami po ang bumabatikos. Sa totoo lang po, wala naman pong administrasyong nagdaan at darating at pangkasalukuyan na perpekto. Wala pong perpekto dyan. Mahilig po tayo mamintas. Totoo yan, lahat ng tao may kapintasan. Magkukulang, magkakamali, hindi sasapat. Pero ang importante po ay hindi yung pagkakamali lang basta, kung hindi ang importante ay ang pagkatao. Ano ba ang kaluluwa ng administrasyong Daang Matuwid? Ang kaluluwa po niyan ay kabutihan at nakikita po yan ng tao. Bakit nga po ba si Pangulong Aquino sa pagbaba niya sa kanyang pwesto, nananatiling nasa 52% pa rin ang kanyang popularity rating? Sa gitna ng napakaraming pagbabatikos, kasi po alam ng tao, walang taong perpekto, walang presidenteng perpekto. Ang importante ay ang pagkatao. At sa dilaw, bawal ang magnanakaw. Alam ng tao yun. Bawal sa dilaw ang magnanakaw. Maaari, naririnig lang ninyo, nababasa lang ninyo, pero ako po, 2 taon na po akong umiikot. Nasa baba po ako, bundok, dalampasigan, mga iskinita ng pinakamahihirap na bahagi ng ating mga bansa. They're so poor that even if they're already making them laugh at binibigyan mo na silang dollar, comics, lahat, nakatulala lang sila sa iyo. Pagod, gutom, walang pag-asa. Pero, alam po ninyo, maraming mga tao na rin ang nabiyayaan po ng administrasyong ito. Sa reforma na lang, sa dami ng napababa sa pwesto at napakulong, wala pa po akong nakikitang ganyan. Sa loob ng 30 taon na ako po'y reporter, wala pa po akong nakikitang ganyan. Reforma at serbisyo. 4 na milyong mga pamilya ang nabibigyan ng libreng pera buwan-buwan para mapaaral ang mga anak nila. Wala pa ako hindi ako nakakatanggap ng libreng pera. Itinatrabaho ko po ang pera ko.
Pero ito, libreng pera sa 4 na milyong pamilya buwan-buwan para mapatapos ang kanilang mga anak. Nakakaiyak po ang mga graduation ceremonies ng 4Ps beneficiaries. This is what you call the 4Ps program. Ang BUB o bottom-up budgeting, bilyong-bilyong piso na idinidiretso sa barangay para hindi na makupita ng congressman o mayor. Dire-diretso po yan, dati rin po yan, wala. At napakaraming iba pa. Maganda po ang pinanggalingan. At nasa atin po ang pinakapopular na presidente. That's number 1. Number 2, nasa atin po ang makinarya. At pag sinabi ko po makinarya, hindi lang po yung napakaraming gobernador, congressman at mayor. Ang makinarya po ay kayo. Kayong mga nandito ngayon, everyone here is our machinery. Nasa atin po ang tao. Kung kayo po'y nagpunta ng Luneta nung araw ng debate sa Dagupan, makikita ninyo, akala po namin mga 500,000 lang ang pupunta doon sa the silent majority. We were so flabbergasted. Nanilabot po kami talaga. 45,000 people came on their own, umupo ng tahimik na nood ng debate, at muling nailapit sa kanilang puso na tama ang kanilang mga pinili na leader, at umalis ang tahimik ng walang kalat. Ito po ang ating makinarya. Ang tao po ay nasa atin. At naniniwala po ako na kahit ano pa ang pang-aapi na gawin po nila kay Mar Rojas, at mahilig po nilang apihin si Mar Rojas, naniniwala po ako na kung tayong lahat ay tutulak ng sabay-sabay, kahit po bundok ay kaya po natin paggalawin. I believe that if each and every one of us will push and push hard and harder towards May 9, we will be able to move any mountain. That is our machinery, fueled by our hearts and our minds for what is good for this country. That's number 2. Number 3, pag-usapan natin ang mga numero. Ang hilig po nilang sabihin si Mark Culela. Hindi po totoo yun. Sa mahabang panahon, dikit-dikit po ang mga numero nila. Ang tawag po dyan, statistical tie. They look at the ranking but they don't look at the numbers. Plus minus 5%, dikit-dikit, pantay-pantay po lahat yan. At kung nasa iyo ang makinarya, 10 to 15% ang inaasahan po na idadagdag niyan sa huling bilang. Pero, umaalaga man ng iba, nasa atin pa rin po ang tao. Kaya po naniniwala ako, dito po sa lumalabas sa mga nakaraang survey, si Mar is already statistically tied at number 2. Galing po yan sa 4%, and now it is at 22%. With some of the surveys that I've been looking at recently, napapalabas pa lang, and I hope magkatotoo at lumabas na, Mar is already a strong number 2. At wala na po siyang katay. Titingnan po natin ang mga lalabas. So, sabi ko nga po, ang hilig nilang apihin ni Mar, lahat ng klaseng masasakit na narinig ko sa debate, siya pa ang tinatapunan ng kung ano-ano, para naman kasi siya ang gumawa ng traffic, parang siya naman kasi ang nagmamanage ng airport, para naman kasi siya yung humawak ng pera ng Yolanda. Iba-ibang tao po yun, hindi po si Mar ang humahawak niyan. Sabi ko sa asawa ko, bakit ba hindi nila kasi ituro kung sino ang dapat nilang sisihin dyan? Bakit mo inaako lahat? Pero alam po ninyo, mas marangal sa akin ang aking asawa. Mas marangal siya sa akin, and this is the kind of leader that we need to put up there. A leader who is going to take it for the team. Isang leader na hindi nang lalaglag ng kanyang mga kasamahan. Siya ang haharap, at siya ang front line at back line. Last line of defense. Yan po si Mar, hindi po nang iiwan. Lindol man yan, bagyo man yan, o gera, siya ang unang naroroon at siya ang huling umaalis. Ito po ang totoong leader. So, binabatikos man siya ng binabatikos. Alam po ninyo, kapag ini-interview ako o ako po nagsasalita sa harap ng maraming tao, sinasabi ko parati, pabayaan nyo na. Dahil alam ko po kung sino po yung inaapi, yun po ang iaangat ng Panginoon. Naniniwala po ako talaga dyan. Natutuwa na ako kapag inaapi nila si Mar, kasi alam ko lalo kami nagkakapunto sa langit. So, that is the numbers.
And sabi nga ni Mar, wala siyang duda na sa Mayo, siya naman ang magiging flavor of the month. Amen! Naubos ang boses ko sa kampanya. Pang-apat, natuto na po kami ng aming pagkakamali ng 2010. And there are many, many mistakes from 2010. We've learned our lesson. We're fighting the better fight this time. And of course, another mistake from 2010, hindi namin kayo kinausap lahat. Pero ngayon, malinaw po sa amin, everybody counts. Everybody counts. Sa pinakamaliit o ordinaryong tao, hinihingi po namin ang kanilang tulong dahil kayo po, lahat po kayong mga nasa ilalim ang siyang magluluklok kay Mar pangitaas. Kaya ako po yung humihingi ng tulong, ako po ay nakikipagkaibigan, sumisip-sip ng konti, at nagpapasalamat dahil kayo po tumutulong at nasa likod na po namin. So, that is one mistake corrected. And number 5, and the most important, ours is the best brand. Pagtabi-tabihin nyo man sila, ewan ko lang bias siguro ako dahil asawa ko siya. Pero kung ako po, titingin po sa lahat ng kandidato at lahat sila ay mistulang mga aplikante sa pagka-driver ng aking mga sariling anak, at ilagay na lang ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay pipili ng driver na magmamaneho ng inyong mga anak araw-araw, papunta ng eskwelahan at pabalik ng bahay, sino sa kanila ang pipiliin nyo at pagkakatiwalaan? Ay, wag muna, sandali lang. Alam kong sasabihin yung Mar. Pero isipin nyo, lahat sila nagpa-interview. Hindi ko na iisa-isahin. Mamaya na lang pag wala ng camera. Pero itong huling aplikante, yung pang-limang aplikante pumasok, at sabi mo, naku, sino ba itong mamang ito? Corny. Corny, walang dating. Ha? Bitin ang pantalon, mataas ang bewang, maputi ang buhok, at saka nalalaglag ang salamin sa inyong. Sino ba ito? Wala yata itong dating. Walang drama, trabaho lang. Pero tiningnan mo ang biodata. 25 taong karanasan sa pagmamaneho. Solid. Tiningnan mo ang NBI clearance. Walang kaso, malinis. May tangan siya na napakagandang referral mula sa kanyang nakaraang amo. Importante ang referral. At lahat ng klaseng sasakyan kayang imaneho. Kaya sa tricycle, bus, jeep, taxi, Uber, tren, yate, aeroplano, spaceship, kayang imaneho. Sino sa 5 ang iyong pipiliin na maging driver ng iyong sariling anak? Kapag tinatanong ko po ito sa mayaman, mahirap, bata, matanda, sinasabi ko sa kanila, hindi ko na po kailangang malaman kung ano ang inyong sagot. Kasi po sa totoo lang, kung ang pag-uusapan ay ang inyong mga sariling anak, hindi kayo magdedesisyon ng mali. Yan ay pag-iisipan ninyong mabuti at pipiliin ninyo ang the best. At alam na po natin ang the best. At kung ito pong sino bang pipiliin natin? Number 5, pang-5 aplikante. At kung ito po ang pipiliin po natin magmamaneho para sa ating mga anak, bakit po maiiba ang pagpili natin ng driver ng ating bayan with 100 million passengers? Kailangan po ang pipiliin natin yung may karanasan, alam magpasikot-sikot, alam magkumpuni ng kotse kapag nasira, hindi po ba? Pipili tayo ng hindi madaling maloko ng holdapper, hindi ba? Na kapag kinatok sa bintana, hindi pagbababaan ang bintana. Pipili tayo ng malusog ang katawan. Dahil grabe ang trabaho ng pagiging driver. Kailangan din po natin ng malinis ang record. Walang bahid ng pagnanakaw. Kailangan din po natin ng driver na may respeto. May respeto sa babae, respeto sa simbahan, sa LGBT, respeto sa batas, at respeto sa buhay. Ito yung uri ng driver na gusto natin nakikita ng ating mga anak araw-araw. At ito rin po ang uri ng driver ng ating bayan na dapat natin ihalal. Ito po, si Mar Rojas.
ito po ang dapat nating pagkatiwalaan. In the end, and let me finish by sharing with you something that I saw written in the prayer book of my husband. Hindi po niya alam na binuksan ko po ang kanyang prayer book. Yung prayer book niya yan, siya po ang nagsusulat ng kanyang mga dasal. At yung dasal niya ay parang ganito sa pagkabasa ko. Siyempre, di ko sinabi muna sa kanya na nakita ko at binasa ko. Ngayon, alam na niya. Sabi niya, Lord, please examine my motives. As I ask this kind of power from you, examine my heart and my mind why I want this. Napakaikli ng kanyang dasal. Pero alam po ninyo, para sa akin, yun ang marka ng totoong leader na dapat mong bigyan ng kapangyarihan. Ang leader na parating ini-examine ang kanyang motibo. Ang leader na parating tinatanungan ang kanyang sarili kung tama pa ba ang ginagawa ko. Ito'y sa pagitan lamang ni Mar at ng Panginoon na nakita ko po. Kaya ako po walang kaduda-duda, kahit pa hindi ko siya asawa, iboboto ko si Mar Rojas. Maraming salamat po sa inyo pong suporta to all the artists. I believe that you were given the power by God to do good for this country. You are very influential to so many people. And this is your chance. This is your chance to make a difference. I have to tell this other one last story. I had the good fortune of interviewing Dr. Mahathir Mohamad of Malaysia, because I was Philippine representative to some talk show in Malaysia. And he was our first interviewee. Dr. Mahathir ruled for 26 years. Pag napunta po kayo ng Malaysia, napakaganda. Wide roads, beautiful airport, tall buildings, 8 kinds of religion, and they all get along with each other. Low criminality. Sabi ko kay Dr. Mahathir, what is your secret? And he said, Corina, I ruled for 26 years. But you know, I only began to see the shadow of the fruits of what I planted after 6 years. Nakita ko ang anino pa lang ng binhi, ng bunga ng aking ipinunla pagkatapos ng 6 na taon. Kaya kayo sa Pilipinas, sabi niya, hindi ko alam kung saan kayo pupulutin kasi kada 6 na taon, nagpapalit na naman kayo. Kung ano ang itinanim, inaararo nyo na naman. Kinakainin nyo na naman. So, sabi niya, I really don't know how you're going to make it happen for you in the Philippines. But these are the limitations of our form of government. But, this is an extraordinary time in our history when we have this chance at 12 years of reform. 12 years of reform. And in the estimation of Mar, if we have 18 years of reform, the Philippines will be a Singapore. If we have 12 years of continued reform. So this is our only chance possibly in our lifetime to get the Philippines to where it ought to be. And that all depends on you. I really encourage everybody to use their social media to make that difference for the remaining days. And sana po, if we all push, we will move this mountain. Remember, I don't know if you notice that this is already a battle between good and evil. The brands are very distinguished. So, kailangan po, kayo na po ang magsusulat ng script na ito kung sino ang mananalo, kung ang kontrabida ba o ang bida. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Thank you very much.